Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit ilang pilit na siniraan at tila kaliwat kanang pangbabatikos sa mga Duterte ng mga ilang mambabatas sa Kongreso at ng kasalukuyang administrasyon ngayon, at kahit ilang pilit niyong ginawa ng mga kasinungalingan ay sadyang nanaig pa rin sa huli ang katotohanan. Matapos sa pananahimik, nagkalabasa na rin ng buong katotohanan. Ito ang nakakagula kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez. Tila binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila halos nasampal ng buong katotohanan ang mga ilang mababatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon matapos nagsalita kamakailan lamang si Richard Gomez at ang kanyang asawa na si Lucy Torres Gomez, na ayon pa sa mga kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kampanya kontra droga umano ng dating administrasyon ay failure o bigo ang mga ito. Ngunit ayon naman sa former mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez, kung hindi naging Pangulo ng Pilipinas si Duterte, posible di umanong naging narco state na ang bansa. Ayon pa sa kanya, mahirap ang kanilang naging karanasan noon sa droga dahil ang Ormoc di umano ay sentro ng kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa Eastern Visayas noon. Pero nang magsimulang manungkulan noon ang dating Duterte administration noong 2016 na sinimula ng paglaban at kampanya kontra iligal na droga, ay naging isa sa pinakaligtas na syudad ang Ormoc sa buong Pilipinas. Ayon pa kay dating mayor ng Ormoc na si Richard Gomez, ang kampanya kontra droga o war on drug ng dating administrasyon ang nakaligtas sa buong bansa. Hindi naman pinalagpas at nagsalita na rin kamakailan lamang ang kasalukuyang mayor ng Ormoc ngayon na si Lucy Torres Gomez, na tila siyang laking sampal naman sa mga buayang mambabatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon. We said that the president is not perfect. He has never rin naman projected himself as a perfect president. But if there was a legacy, and I only speak for my corner of the world, kasi first-hand experience ito, yung nagawa niya to clean up our city from the evil effects of drugs that have been in this city for the longest time, hindi yun mababayaran rin, MJ, because kahit anong linis ang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. It really has to be a unit. Yan ang naging matinding pahayag ng kasalukuyang mayor ngayon ng Ormoc na si Lucy Torres Gomez, na tila buhay na patunay na ang naging war on drug ng administrasyong Duterte noon ay epektibo na lubos nagbigay ginhawa sa seguridad ng mamamayang Pilipino. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, totoo naman kasi dati sa lugar namin daming harapan nagbibenta, pero nung marami ang natukhang, madami ang nagbago. Dati mga butot balat, after 1 year ni PRRD, lahat nagtabaan. Mas papaniwalaan nyo pa ba ang mga nakulong kaysa mga residente? Kung naging president sa FPRRD, ay takot akong lumabas at sumakay ng taxi, lalo na sa gabi. Pero nang naging president sa FRRD, ay naging feeling safe ako, kaya lumalabas na sa gabi. Yan ang congressman na may bayag at nagsasabi ng katotohanan na bumaba talaga ang adik sa panahon ni FPRRD ng war on drug. And sino pa ang nakikinabang? Kayo, ang taong bayan. During Duterte administration sa lugar namin, ang sarap maglakad sa kalye kahit gabi. Wala kang takot o pangamba sa seguridad. Ang mga adik na wala nagtago. Ngayon, naku po, kabilaan ng adik, bangag pa yung iba. Kaya nakakatakot. And that's the truth, Anko. Eto, medyo paiinitin ko yung ulo nyo muna, ha? Okay lang ba? Painitin ko yung ang ulo nyo. Pero i-discuss po natin ito. Ito yung pinakamalinis, na babae sa balat ng lupa.
at pinakamatalino, walang iba, si Teacher Franz Castro. Hoy. Teacher sige, diretso. Mr. Chair, kanina pa kasi na tinatanong natin si Attorney Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, Sip! yung tungkol dun sa dalawang letter. Nang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binroute out itong letter na to, na talagang kayo, yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawan na ninyo, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi yon. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na... Hindi, ito mahina talaga utak nito si Cast. Pansinin nyo ha, ang pinupunto netong si attorney ay wala siyang alam. Kasi kahit naman sabihin natin, lahat tayo walang alam dyan sa confidential funds. Confidential nga eh. May pagka-BO-BO rin to si Castro. Pero ang pinupunto dito ni Castro, hindi mo alam. Yung in totality, yung pangkalahatan. Kasi pag ganun ang tanong, kahit ikaw, kahit ako, alam natin may confidential funds. Alam natin meron talagang confidential funds. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, hindi mo alam kung saan nilagay yung confidential funds. Ito, pansinin nyo ha, as you watch this video ni Franz Castro, tingnan mo ang kanyang aura. Parang, alam mo, pag pinapanood ko to si Castro, parang ang linis ni Franz Castro. At higit sa lahat, ito, mas matindi itong observation ko. Pag pinapanood ko siya, kala mo ang tali-talino. Yung tali-talinuhan, nakakita na kayo ng ganyang tao. Yung tali-talinuhan, ganyan po ang datingan nito si Castro. O sige, tingnan nyo. Pero lalabas BO-BO to. Labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, yung 125, na pagre-request, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue. Ayun lang po Attorney yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of the said fund. Ang liwanag nun eh. Alam niya na mayroong confidential funds, hindi niya alam kung saan napupunta. Ito si Castro, ibang ano niya. Hindi, sinasabi mo, hindi mo alam na mayroong confidential funds. Pwede bang hindi lahat? Lahat ng Pilipino alam may confidential funds. Pati si Marcos may confidential I funds. respect your your answer to that. May clarification. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. Tinan mo to. Alam mo, talagang ako paalala ko lang sa'yo, Franz Castro ha. Nagmumukha ka talagang BO-BO. Kasi yung hearing na yan is not about you. Hindi yan patungkol sa'yo kasi sabi niya, sa'yo yan. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. Ulitin natin ha. Your your answer to that. May clarification. Pero you respect me also na hindi ako naniniwala. Ayan. Alam mo ginawa niya nito kay PRRD, ano sabi niya? You don't satisfy me. Sinagot siya ni PRRD, I'm not here to satisfy you. Ganun din diyan. Alam mo, Franz Castro, hindi ka mag-i-invite ng resource person para ikaw ay maniwala. Hindi yan patungkol sa'yo. Sa English, that hearing is not about you. It's not about Franz Castro. Alisin mo na sa konsepto mo na kailangan kang i-satisfy, kailangan kang maniwala, kailangan ikaw. Hindi ikaw. Kaya ka nandyan, kaya kayo nandyan para makagawa kayo ng batas. Hindi para ma-satisfy. Hindi namin kayo kailangan i-satisfy. Excuse me po, hindi ka isa-satisfy ni PRRD. Ha? Ako, ayaw kitang bastusin. Pero you know what I'm saying? PRRD is out of your league. Makahalata ka. He is out of your league. So, hindi siya nandyan para i-satisfy ka, hindi nandyan si attorney para maniwala ka. Okay? Nagmumukha kang BO-BO. Yung oras niya tali-talinuhan, BO-BO naman. I understand, Your Honor. So naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? Ayan. Talaga, naniniwala ka. Kulang na lang, katulad nung sabi, please answer me yes or no. Naniniwala ka ba na yung confidential funds ay public funds? Okay, yes. It is not private. Siyempre.
Saan ba galing yung pera? Di sa publiko. Oh. Pati yung confidential funds ni Marcos, galing sa publiko. Ah. Yes, Your Honor. Okay, so lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit, at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan yan napunta. Yes, Your Tama, Honor. oo. Kaya, Mali. Nasumusunod na lang sa si attorney. Hindi pwedeng alam confidential nga eh. Bakit tinawag na confidential kung paalam mo sa taong bayan? Di, matanong kita, Franz Castro, yung confidential funds ni BBM, alam mo kung saan napunta? Kayo, Quadcom, yung confidential funds ni BBM, alam ba natin kung saan napunta? Alam nyo ba kung saan napunta, Quadcom? May nakakaalam ba sa atin? Huwag mo sabihin dapat alam ng taong bayan. Sige nga. Sige, di sa mga nanonood ngayon, alam nyo kung saan napunta confidential funds ni BBM? Pati sa mga bashers, sagutin ninyo ako, pakilagay dyan. Ang confidential funds ni BBM ay dito napunta. Plastic ng mga ipokrito. walang confidential na nga, pino-confidential pa natin. Alam mo, nung napanood ko to, tawa ako ng tao, sabi ko, sorry for the word. Talaga sabi ko, ang BOBO niya itong babae na ito. Ano ba sabihin? Dapat yun ang word of the day. Oh, confidential na nga, kino-confidential pa. Wow, Castro, ang talino mo talaga. Mismo ka. Teacher ka nga. Confidential na, kino-confidential pa. Anong gusto mong gawin sa confidential? Confidential dapat binubulgar sa taong bayan? Confidential dapat pinagchichismisan? Confidential dapat alam nating lahat? Ganun ba dapat? Kasi confidential yan, dapat alam nating lahat. Gaga! Pambira. Sasakit ang ulo ko rito kay Castro, ano ba naman? Paano? Teacher ka ba talaga o convicted? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Confidential na nga, kino-confidential. Siyempre, confidential Hindi ko confidential mo. Kayo ba pag sinabihan ng confidential, dapat alam din ng kapitbahay mo? Dapat alam ng taong bayan? Bisa na ba napupunta itong mga mambabatas? Bakit ba tayo boto ng BOBO na mambabatas? Pambihira naman tayo. Pinasasakit ako ng puso na ito si Castro. Yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nanggagaling, mabago yung mga But of course, ang position namin, i-abolish yan. Ako walang problema sa akin kung i-abolish. Wala rin problema sa akin kung itutuloy. Anong issue dito? Patas. Hindi double standard. Hindi ipokrita. Pag bawal ang confidential funds sa BP, bawal sa President. Tama or tama. Pag ang confidential funds, alam dapat ng taong bayan, dapat alam din yung confidential funds ni Marcos. Mga bias kayo, mga linis-linisan. Kaya alam mo kahit anong investigasyon nyo dyan sa confidential funds na yan, pansinin nyo. Kasi sira nyo kay BP Sara. Si BP Sara tumataas ang ratings. Si Tamba babagsak. Bakit? Ipokrito kayo. Yan ang tingin ng Pilipinas sa inyo pare-parehas. Ipokrito. Talagang pinagdidiinan nyo lang si BP Sara. Okay, Mr. Speaker. Dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, Mr. Chair. Ayan. Kita mo? Binubuko niya. Pakinggan ninyo. Mr. Speaker na siya na may steer. Kasi yung script nyo, Ateng, makinig ka mabuti. Ateng, nabuking ka. Kasi yung script nyo galing kay Speaker. Binuking niya. Dahil sa kadaldalan mo, nadulas, wag mong bigyan ng ayuda. Tamba? Alisan ng ayuda. Alisan ng budget to. Binuking ka. Kaya sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Kayo, mag-iingat kayo sa pagkuha ng mga tauhang BOBO. Ibubuking kayo niyan. By accident or by kagustuhan. By admission. Bubuking ka niya, ulitin natin Dahil dito sa sulat na to, Mr. Speaker, dahil sa sulat na ito, Mr. Speaker, ang script mo, dapat, Mr. Speaker, yung script mo, itinatago mo. Binubuking ka, huli. Huwag na kayo magmangamahan. Kasi alam nyo lahat, ang inyong command, galing kay Speaker. Ang totoo niyan, para kayong sindikato. Hindi ko sinasabing sindikato kayo, para lang. At ang mastermind nyo, si Speaker. Ayun na, nahuli na Nahuli na sa bibig ng convicted. Hindi ako nagsabi nun
Korte ang nagsabi convicted ito. Tama ba ako o mali? Magtatanong lang sa mga manunood. Convicted ba ito o convicted? Mamili kayo. Wag kayong magalit sa akin. Korte nagsabi, ha? Hindi ko kilala ang korte. Hindi ko sila hawak. Hindi ko sila kayang utusan. Tinawag kang convicted. Tama or tama-tama, Castro? Binuking ka ng convicted. Ha? Seriously, speaker. Akala mo nadulas lang yan? Kasi kung anong laman ng puso, yan ang nilalabas eh. Alam mo kung anong nilalabas in my opinion, kaya niya nailabas yon. Kasi yung ginagawa niyang panghaharas dyan, she is trying to please you. Kaya ang nasa utak niya, speaker. Martin. Sana magustuhan mo itong mga banat ko rito. Ano ka, Martin? Nagtatanong, mastermind ka ng sindikato? Parang lang hindi ko tinatawag na sindikato. Parang sindikato kasi ang galawan. Ninyong mga quadcom, parang lang. Diba? She's trying to please you, kaya nga nasa utak niya, nasa puso niya, ikaw eh. Sana nanonood si speaker, blah blah blah. Sana nagugustuhan mo mga banat ko ngayon. Makinig ka, babanatan ko pa ito. Tingnan mo, meron siya matinding binitawan dito. At nasa utak niya si speaker. Kaya siya nadulas eh. Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? Yan, ang issue dito, na sumulat si attorney na wag pagbigyan yung subpoena na maglabas ng records. I-discuss natin yan. It was really just a request directed to the commission. So according to attorney, request. Tingnan nyo kung paano babanatan ni Castro. An audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayan. Okay, sabi niya, should not be complied with for the following reasons. Dapat sinabi mo rin ano yung reason kasi hindi niya ilalatag dito eh. No? Ang issue niya dito, yung ginamit na should, ibig sabihin, parang pinupwersa, inuutusan ng COA na huwag pagbigyan yung request ng Quadcom sa mga dokumento. Okay? Sige, discuss natin. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Ayan. Para sa kanya, ang should, kasi sa Tagalog daw ng should ay dapat. No, kinukuman mo, ikaw dapat, parang ganon. Are you demanding? Are you demanding? Sabi niya, ha? Yan, ha? So, ini-equate niya ang should ay command, demanding. Ha? COA na wag sumunod doon sa subpoena doon sa STEPUM? If, Your Honor, Mr. Chair. Please continue, Attorney Lopez. Yes, if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are... Ayan. Pag binasa mo raw yung buong dokumento, ang ibig sabihin, request. Anong punto ni attorney dyan? Ito mahirap eh. Pag ang kausap mo, hindi abogado. Abogado yung nagsasalita. Yung gumawa ng letter, abogado. Hindi niya naiintindihan eh. Anong ibig sabihin na pag binasa mo yung entirety, yung letter, yung ibig sabihin yung konteksto. Pag binasa mo ng buo, ang konteksto ng request. Pero pag binasa mo lang yung isang paragraph na yun na may nakalagay na should, lalabas yun na demanding. Hindi alam ni Castro yun. Yun ang problema. Dito tayo nagkakaproblema sa mga nag-iimbestiga, yung mga nag-aabu-abogaduhan, hindi abogado, hindi talaga makukuha. Tingnan nyo, ginawa silang tanga ni PRRD. Hindi kasi mga abogado to eh. Not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi, parang demanding na yon. Ang should, demanding na yon. Okay? Titignan natin. Demanding na yan para sa akin, no? Para sa'yo. Ang problema, gaya ng sinabi ko, it's not about you, Castro. Alam mo to siguro, no, si Castro, kulang, nakita na kayo ng ganyan, ang tingin nila laging about them. Please me. Satisfy me. Parang ganun. Kulang sa aruga ito nung bata. Kaya ganito, it's always about her. And Okay. yes, and Okay, may so also kung- add. Yes, kung hindi ito demanding,
commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President? Kita mo, gumamit pa ng siga-siga. Ganito, paliwanag ko sa'yo. Pag sinabing should, kasi merong nilabas na letter yung kampo nila Castro na merong hinihingi sa COA. Siyempre, sila sasagot as part ng Office of the Vice President. Since it's confidential, hindi nga nilagay dito kung ano yung bakit hindi dapat sagutin. Okay? So, natural na parehas kayo kasi yan po ang batas, Castro. Ganun parati. It's not about you, it's not about Martin, it's not about the Quadcom. Normal yan sa due process sa batas ng Pilipinas na pag meron kang ginawa, obligado at karapatan ng kabilang partidong sumagot. So siyempre, para sa kanila, hindi dapat ilalabas yan kasi nga confidential. Ano ba? Ang bibiyo-biyo nyo naman. Confidential nga, normal yun. Ngayon, ang pagsabi ng should, siga-siga hindi. Ibig sabihin ng should, yung parang ito ay ayon sa batas. O, kunwari, halimbawa sa batas, you should not do this, you should, the requirement should be. Ito yung mga yun. Okay? Halimbawa, dapat ganito ang proseso ng ating batas. Diba? Pag sinabing should, dapat ganito ang proseso ng ating batas. Nagigets nyo po. Hindi ibig sabihin kinukomand mo. Pero iyon ang naayon sa patakaran. Pinupunto lang doon na iyon ang dapat sinusundan. Hindi minabama mo. Hindi binubuli mo o sinisiga mo. Mali ang pagkakaintindi mo ng should. Ang point niya, ang pinakapunto, ang should ay ito ang dapat. Ganun lang yun. Hindi yung, halimbawa, Castro, ito ang dapat ginagawa ng mambabatas, gumawa ng batas. Para sa akin, you should make laws. You should make laws. You should respect due process. Bakit? Yun ang nasa batas. Hindi ibig sabihin nun, sinisiga kita na kailangan sumunod ka sa akin. Naigigets nyo? Yun ang ibig sabihin dahil yun ang nararapat. Ang hirap nyo. Ang hirap mo. Itong mga congressman natin, wag na nga kayo magsisiboto ng mga ganito. Mahihina utak eh. Nautusan yung OVP, nautusan ang COA na hindi kami sundin. Hindi sa inuutusan yung COA. Sinasabi na ito ang nararapat. Should. Hindi utos. Nararapat. Ang Congress or House of Representatives. Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed. Galing. Yun yung position nila. Castro. Dudog, kung babae ako sa iyo at nagme-mens ako, magdidismonorrhea ako sa iyo. Yun ang position ng OVP. Ba't mo pakikialaman? Karapatan nila yun. Nasabihin yung position ng OVP. Hindi inuutos. Ay, kahina talaga ng utak nito. Saan bundok ka ba galing, Castro? Hindi, sabihin mo nga, sagot. Saan ka ba bundok galing? Pambira naman, To raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, binanggit na Okay, wala ka nasabi. Wala, di ba? Mahina kasi utak mo eh. Hello? Tatanungin mo, abogado? Ano ba narating mo? Saang bundok ka ba nakarating? Ang problema, kaya lang ito nagmumukhang tama, kasi sinasakyan ng media. Sinasakyan ng mga, siyempre, ang mastermind. Umamin na siya eh. Nadulas siya. Ang mastermind dito, si Martin. Diba? Di sasakyan din ng Quadcom. ating mga colleagues, yung mga dahilan kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba, malinaw na yan. Kaya kayo nag-hear. Attorney, kaya kayo nandiyan dyan kasi nag-hear kayo.
Kasi para makagawa kayo ng batas, kaya nag-hear. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. Kasi ngayon nga ang nararapat eh. Paulit-ulit ka naman eh. Confidential nga eh. Ano bang hindi nyo maintindihan? Sa bagay, sinabi niya eh. Confidential nga, kino-confidential nyo pa. I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11 Letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt? Nakita mo, lupit. So, in contempt. So, anong lumalabas? Parang ito, si Castro, para siyang lumalabas na abogado ni Martin, lumalabas na siya na rin ang judge. Siya nang nag-decide. I-contempt nyo yan. Ikulong nyo yan. Grabe, no? Ang convicted na nakalaya, na nasa labas at nag-iimbestiga pa ngayon, hindi ako nagsabi, ang nagsabi na convicted ka ay hukuman. Siya pa ang may gana mag-contempt kay Attorney Lopez. Yung conviction ni Castro dumaan sa due process. Dumaan sa tamang pamamaraan. Sa matagal na pamamaraan. At hinusgahan ng may karapatang manghusga. And yet, nasa laya siya. Si Attorney Lopez, ikukulong. Ipinakukontempt ng isang convicted na hindi dumaan sa due process. Na siya na ang abogado, siya na ang judge. Ang tindi, no? At ito lang masasabi ko dito kay Castro. Sabi nga ng Biblia, huhusgahan ka kung paano ka manghusga ng ibang tao. Sige, go nyo yan. I-go mo yan. Akala mo, lagi kayong nasa ibabaw? Ang gulong umiikot. At paano ka nang husga nang ikaw ay nasa ibabaw? Pagdating mo sa ilalim, ganyan ka rin huhusgahan. Lakas ng loob nito magpa-contempt. Intindi, no? Lakas ng loob, grabe. Mr. Chair, I move. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? Kita mo, bastos din. Sino ba yon? Si Chua? Iko-contempt nyo. Gusto nyo ng desisyonan agad bago nyo pagsalitain. Wala, hindi talaga ito padadaanin sa due process. Oo, pagsasalitain siya, pero didesisyonan na muna. Humihingi na siya ng second motion. Sa mga, pansinin nyo ha, gusto magsalita, ayaw pagsalitain. Tinatanong muna desisyon ng iba. Dapat, bago mo tanungin yung desisyon ng iba, pagsalitain mo muna. Sabi nga, condemn me, but hear me first. Pambihira kayo, hindi talaga kayo patas. Script lang sinusundan nyo. Duly seconded? Is there any objection? The motion is carried. Dinisisyonan na nila. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President. Hindi ka naman kasi nakinig, Chua eh. Gusto mo humingi agad ng second motion eh. Ayaw nyo talaga pagsalitain yung mga resource person nyo. Alam mo, gusto niya itong mga ito, lalong-lalo na to si Castro, lahat naman sila eh. Umuo ka lang ng umuo sa sasabihin nila. Pag sinabi nila, ikaw ba ang pumatay kay Josue Rizal, umuo ka na lang. Kasi kahit sa tingin mo mali, iko-contempt ka pag hindi pattern, hindi sunod sa gusto nilang marinig sa'yo. Ganyan na nangyayari dyan sa kamera eh. Pag ayaw nila yung sagot mo, kahit sa tingin mo, yun ang tama, yun ang dapat ginagawa, yun ang nararapat, yari ka. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!